Magandang umaga po sa ating lahat. At binabati rin natin ating bisita ngayong umaga. Sana nga po ay maging relax ang inyong katayuan ngayon sa ating level up na lugar. Level up na tayo from level 1, nasa level 2 tayo ngayon. Step 2 ng ating pagtitipon. Sabi nga ni Brother Manny kanina, darating daw ang araw, hindi na mag-set up dito kasi sa kanya na daw to. Yun ang kiniklaim ni Brother Manny sa kanya. Anyway, wala naman, kinanta natin, all things are possible. Baka mamaya maging si Brother Manny nga ang may-ari ng Mayfield, letter M din eh. Isa pa yun, parang nagra-rhyme na Lifefield, Mayfield. Anyway, siguro po, balikan ko yung mga pangyayari. Ako'y na-amaze doon sa pagka-discovery nung tinatawag na Chrome or kung hindi kayo pamilya, yung cassette tape. Okay, cassette tape. Na-amaze ako doon sa pagkaka-discovery noon kung paano nila ginawa na yung mensahe ay nagagamit, pinadadaan doon sa Chrome, tapos nailalagay sa isang lalagyan na ihatid sa ibang bayan. And then, technology develop, of course. Wala ng chrome metal ngayon, kung di CD-ROM yung pumalit at yung DVD. Ibig sabihin, hindi ko alam kung nagtataka kayo, but me personally, believe ako paano nailalagay yung mensahe mo ng boses doon, tapos ililipat sa ibang lugar, sa isang dako, ang bilis. And ngayon nga, USB na. Hindi ko alam kung ano susunod sa USB. Tulungan nyo ako. Merong mas bago sa USB ngayon. Oo nga, no? Up level at USB, USC. Katulad din kasi po, kaya ko nabanggit yan, kung mag-iisip kayo, yung panalangin natin, ganun din eh. Parang kakaiba siya. Sasabihin mo dito, mapupunta sa Panginoon, speed up, ang bilis, nakukuha kagad. Yung CD, of course, bibili ka pa ng CD-ROM or DVD or USB bago ka makapaglagay ng mensahe. Pero yung panalangin, hindi na. Diretso na yon. God will hear. At sabi nga nung iba, meron daw phone number si God, Jeremiah chapter 33 verse 3. Well, anyway, maganda sana kung talagang namumuhay ang tao sa panalangin. Kaya lang, may mga ibang tao, kung titignan natin, yung kanilang kalagayan ay lugmok sa kahirapan, sa dusa, sa mga sitwasyon na hindi nila mawari kung bakit nandoon sa kanila. Ito yung mga taong hindi marunong manalangin. At kung manalangin man sila, siguro malapit lang sa Panginoon kung meron silang kailangan. Pag walang kailangan, anong tawag mo dun sa hospital? Emergency. Hindi lumalapit. Hindi naiisip na sila ay paparoon sa Panginoon. Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin yung talata na itinuro ng Panginoon, yung mga how, what, why, nandoon sa puntos na yon, kung kayo ay nagtatanong tungkol sa panalangin. Sa pag-aaral po kasi natin, I'd like to update this in everyone view. Nasa lesson 8 na tayo ng ating FOF, which is Prayer and the Believer. Pag-usapan natin kung ano ang relasyon at kaugnayan ng panalangin sa isang mananampalataya. And of course, sa simula pa lang ng pag-aaral natin, ako naniniwala na natututo ang bawat isa. Amen ba? At sana nga po patuloy tayong matuto sa patuloy na pag-aaral na ating ginagawa dito sa Fundamentals of Faith or yung series natin regarding dun sa, we call this basic Bible informations na although basic pero kailangan ng mga mananampalataya. Kasi dito magdidepende kung anong magiging klaseng uri kang mananampalataya kapag ang iyong pundasyon ay nahubog na. Kung nahubog ka sa mahinang pundasyon, of course, magiging mahina kang Kristiyano. Kung matatag ang iyong pundasyon, magiging matatag ang Kristiyano. At lahat ng iyong mga harapin, of course, ay magiging kapapalooban ng mga bagay na nagliliwanag at nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Kaya lang nga, yung panalangin ay sinira, pinalitan, at may mga ibang tao na gumawa ng ibang mga klase ng pamamaraan upang ang diwa ng tunay na panalangin ay masira. At ito ginawa ng kaaway
ayon sa ating pagsusuri. So, ang tanong natin, anong klaseng buhay kapag ang tao ay nananalangin pero nandito sa mga bagay na kasalungat sa panalangin ay tinuro ng Panginoon, kasalungat sa bagay na hindi naman talaga kaya-aya sa harap ng Panginoon ang pananalangin, anong mangyayari sa tema ng kanilang buhay? So, yung pag-uusap natin ngayon, mananampalataya at kaugnayan nito sa panalangin. Bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa iyo at dumudulog, O Diyos, sa umagang ito. Pangunahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita at bigyan mo kami, Panginoon, ng diwa ng tunay na katuruan at kalaman sa bagay na ito, na siya naming magagamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang aming buhay, Panginoon, ay lalo't higit sa lahat maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Mapuri ka ng lubos sa aming pag-iisip, pagsasalita, at higit sa lahat sa tema na kung saan kami nakikipag-usap sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Everybody says amen. Amen. Again, ano ang tunay na kahulugan o ano nga ba ang panalangin? At ano ang kaugnayan ng panalangin sa sinasabi nating naniniwala sa Diyos, tinatawag nating mananampalataya? Marami kasing mga mananampalataya ngayon, naturingan ng mananampalataya, hindi pa rin nauunawaan, hindi pa rin naiintindihan kung papaano manalangin at kung ano yung paraan ng tamang paglapit sa Panginoong Diyos. At hindi nila naiintindihan na itong katagang ito, itong panalangin, pwede nating tawaging obra maestra, isang komprehensibong obra maestra ng Panginoong Yesus. Siya ang, sabihin ko na, nag-imbento o gumawa upang ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng access para siya ay makausap. Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13, gaya ng binasa ni Pao kanina. At ito ay magsisilbing, tatawagin kong oxygen ng buhay natin. Sabi ko kahapon, ano ba yung Tagalog ng oxygen? Diniscover ko air, hangin, oxyhano. Tagalog. O oxyheno sa Tagalog. Pero lalong hindi maiintindihan pag sinabing oxyheno. Hangin na ating ginagamit, the air we breathe, or yung ating ginagamit bawat paghinga. Ibig sabihin, kung walang oxygen, patay ang tao. O kaya ang tao kapag hindi nagdadasal, hindi nananalangin, ang iyong buhay, spirituality ay patay. Nabubulok. At papunta sa isang bagay na hindi talaga gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan yung hininga, kailangan yung hangin na ating ginagamit para tayo ay mabuhay, kailangan natin ang panalangin. Ang panalangin itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ay nagkaroon ng controversial mga panahon na yun kasi mayroong mga iba na nagturo ng kakaibang estilo ng panalangin. At ito itinuro ng mga Pariseo at ng mga pagano ng panahon na yun sa kultura nila. Ang Panginoon, siyempre, una higit sa lahat, ay nagpakita sa mga panahong yon na merong kakulangan at merong mga tinatawag nating pagbagsak ng sistema at pag-uugali ng mga tao noon sa pananalangin sa kanilang kultura nung panahon na yon. Kaya gano'n na lang ka-passionate ang Panginoon nung siya nagsasalita ng talatang ito na ganito kayo manalangin. Kasi nagtatanong yung alagad sa kanya kung paano yung tamang paraan ng pananalangin. Sa madaling salita, yung pagdarasal ng mga Pariseo ay makikita natin dun sa previous verse, no? Sa chapter 6, sa verse 5, sa talatang 5, mapapansin nyo na ang pananalangin yan, kung inyong babasahin, ay may halong pagpapaimbabaw. Prayer with hypocrisy. Hindi tunay na diwa ang kanilang pananalangin. So, napapalooban ng kapaimbabawan ang kanilang pananalangin. Sila ay nananalangin, madalas nakatayo sa mga tinatawag nating sinagoga at sa mga lugar na kung saan ay merong mga pinakamalawak na bahagi ng intersection ng mga kalye ng mga panahon na yon. Doon sila makikita. Now, bakit sila doon tumatayo? Para makita sila ng mga tao na sila ay nananalangin.
Kakaiba, ano po, pagka sila ay nananalangin, talagang naghahanap ng taong makikita sila at mapapansin para sabing sila ay banal at malapit sa Panginoon. Ngayon, sila ang mga huwad na mga nagtuturo ng maling konsepto ng pananalangin. Now, ipinaparada nga nila yung kanilang sarili at ipinapakita nila sa madla. At gustong-gusto nila, kaya siguro na-invento yung uniform nila na medyo pahaba para kakaibang at mapansin agad ng tao. Iba yung uniform nito. Hindi ba napapansin nyo sa karamihan sa mga religious group, ang uniform nila ay mahaba. Maybe they patterned it in the Old Testament, pero hindi ko alam kung yung talagang motibo nun. Kasi sometimes yung costume ng isang religious leaders, nagdadala rin ng personalidad nila at saka yung vocations na yung tao ay mahikayat nila sa kanilang sistema. 'Di ba? Katulad ng mga commercials, kasama yung mga damit, yung brand nila na ginagamit para yung tao ay mahikayat nila. On the other hand, hindi naman yun siguro ang pangunahing punto na binabatikos ng Panginoon sa kanila. Sila ay hindi nagdarasal para sa kaluwalhatian ng Diyos. Papaimbabaw kasi, hindi talaga para sa Diyos yan. Ang kanilang kapakanan, ang kanilang iniisip. O kaya, para lang magpahayag ng mga punto na sila ay nasa tama at hikayatin yung mga tao sa mali. Ang tunay kasing panalangin, dapat hinihikayat mo yung tao sa kapakanan ng tao para malapit sa Diyos, mailapit at maidulog sa Panginoon. So balit ito ay hindi nangyayari mga panahon na yon. At kadalasan, ang tunay na katotohanan ay nilalayo nila. At sa halip, sila ay nananalangin upang mapansin at ito'y nagpapakita nga ng binanggit ko kanina na pagpapaimbabaw sa punto na kung saan yung kanilang pagpapaimbabaw ay pinakamataas na klase ng kasalanan. Pag sinabi mong paimbabaw, parang simple lang, pero yung papaimbabaw na ginagawa nila ay nasa antas na mataas na uri ng kasalanan o pagkakasala kasi hindi nila binibigyan ng lugod ng Panginoon. Samantalang sa kabilang banda, mga Pariseo yun. Yung mga pagano naman ay nananalangin, mapapansin niyo yun sa talatang 7 ng Mateo, kapitulo o kabanata 6, chapter 6 verse 7. Nandun yung mga binabanggit tungkol sa mga pagano. Ang mga pagano naman ay sinasabi na ang kanilang estilo ng pananalangin ay ang paggamit ng mga walang kabuluhang paulit-ulit isip na salita. Akala kasi nila, pag paulit-ulit sila nagsasalita, ang pag-aakala nila, naririnig ng Panginoon ang kanilang sinasabi. Kumbaga, hoy, pakinggan mo ko. Hoy, pakinggan mo ko. Paulit-ulit yun. At yan ay obvious na obvious dahil marami pa rin mga tao ngayon na nanalangin ng ganitong klase na paulit-ulit at minsan dinidiktahan pa nga nung leader nila. Ano bang kasalanan mo? Ako po ay ganito. Meron po akong ginawa. Ito ang iyong panalangin. 77 ganito. 80 ganito. At 3 ganito. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung formula. Bakit binibigyan ng ikaw ay 7 Hail Marys. Ikaw naman ay 10 times na Our Father. Ikaw naman ay Glory be. Alam niyo ba, kahit banggitin mo yun ng 10,000 times, wala mangyayari sa buhay mo. Paulit-ulit lang. May pangyayari nga sa ibang banda sa Samar, yung kaibigan namin doktora, si Dr. Jeannie Palma. Nagkaroon siya ng asawa na Chinese. Siyempre, from Chinese, nagkaroon ng asawang Roman Catholic. Merong mga tradition na sinusunod tungkol dun sa prayer. And this is a true story. Hindi ito parang isiningit ko lang. Hindi talaga may pronounce ng Chinese yung dinadasal nung kanyang asawa. Kaya pag siya nandoon na, sinasabi niya, pale-paleho. Pale-paleho. Paulit-ulit niya sinasabi. Kasi nga, dahil naririnig niya asawa na, minsan, paleho din, sabi nung incheck. Kasi nga, ulit yung binabanggit na kailang mga panalangin. Anyway, nakakuha niyo yung punto ko. Ibig sabihin, pagka ganun yung klase ng pagdadasal, style yan ng mga pagans or mga pagano na sila'y nanalangin ng salita na paulit-ulit.
Now, sa madaling punto na ang ibig sabihin, kung ang mga Pariseo ay nananalangin sa sistema ng pagpapaimbabaw at ang mga pagano ay nananalangin sa sistema na wala naman sa sarili o mindless thought of prayer, ano magiging bugal nito? Ito ay magiging walang kahulugan, mga seremonyang walang saysay, at sa madaling salita, ito ay pagkakasala at pagkakaroon ng pagiging makasariling layunin. Ang Pariseo, makasarili, yun namang isa, mechanical yung kanilang prayer. Walang laman. And remember this, ritual without meaning is meaningless. Di ba meron tayong Lord's Table, rituals yun. Pero ipinapaliwanag natin yung kahulugan para maintindihan natin. Water baptism is another ordinance or rituals, pero binibigay natin yung kahulugan para maintindihan natin. But there are prayers nowadays na wala talagang kahulugan, uutusan lang yung membro na banggitin ito. Nagiging mechanical yung isang nananalangin. At ang Panginoong Jesus, of course, nagtakda siya ng direktang pagsalungat sa mga pananalangin ginagawa ng Pariseo at ng mga pagano. Katulad din to sa ating panahon ngayon, ilang beses nyo na narinig na mayroong nagdasal at ginamit nga itong talatang ito na mukhang seryoso pero mechanical yung dating, kaya walang kahulugan. Ilang beses nyo na narinig na ito ay dinasal ng paulit-ulit pero may nangyari ba? Wala ring saysay. Kasi yung kanyang form of spirituality ay hindi nagtatali doon sa kalooban ng sinasabi ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos ang susundin natin, ang panalangin kung ano yung nanggagaling sa puso mo eh. At saka, you have to be very brief enough of your prayer. You have to be direct kung ano yung talagang gusto mong sabihin sa Kanya. Hindi kailangan ng mga babbling words para lang mapansin ka ng Panginoon. Minsan nakikita ko sa television, oh, fountain of mercy. Parang maraming pambobolang ginagawa sa Diyos. Akala nila, madadali nila ang Diyos sa mga ganung-ganung salita. Pentecostal greetings, mga terms na hindi ko alam kung saan nila, upon the galaxies of thoughts. Parang malalim pakinggan pero wala namang saysay. So itinuturing to ng mga panalangin tulad ng isang kawalan ng malay sa buhay ng bawat isa. Isa pa, merong panalangin, sa panahon natin, akala nila yung panalangin magic formula. Ginagamit nila yung panalangin na yun as a formula for them to receive answer from God. Ang akala kasi nila, pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Ilang beses nyo na narinig ang inyong mga kakilala, kamag-anak, na gumagamit ng panalangin as a parang formula sa kanilang karamdaman. Naalala ko yung tatay ko, sakit yung ipin niya, kumuha ng baso, nilagyan ng tubig. Maya-maya, nakapikit na. Ayaw kasi na magpunta sa dentista para bunutin yung ipin, tatakot Dinadasalan yung ipin, yung baso. Tagal. Mamaya tinaas niya. Tapos ininom yung tubig. Hindi ko alam kung ano yung sinabi niya, pero sa isip-isip ko, ano kayong ginagawa nito? Bakit yung tubig ang ipapanalangin? Kasi ako pag may sakit ng ipin, diretso, Lord, sakit ng ipin ko. Meron time na gano'n na magsasalita ako ng linggo, hindi mawala-wala yung sakit ng ipin ko, hindi ako makatulog. Lord, maawa naman po kayo sa akin kung ano may kasalanan ko. Hinihingi ko na ng tawad sa inyo. Pagalingin niyo po yung hindi na ako muna ng tubig, and then maya-maya ay nawala yung karamdaman ng sakit ng aking ngipin. Nakakuha yung pagkakaiba kasi minsan nauuwi sa ganun Minsan ginagamitan ng mga salitang Latin. At nagkaroon ng conclusion yung kaibigan ko, si Pastor Roy, yun daw Latin words ay language ng demonyo. Kasi karamihan nga naman ng mga prayer na ginagamit ng mga Voodoo ay puro Latin. 'Di ba? Naririnig nyo? Scolorum, secolorum, kung ano mga sinasabi nila. Puro Latin. Tapos mamaya ay may babalot sila, etc. Ginagamit nilang paraan ng paglapit sa Diyos ng mga bagay ito. Subalit hindi ito ang tinuro ng Panginoon. Mamaya makikita natin kung paano yung sistema na pagtuturong ginawa ng Panginoon sa
mga buhay ng mga alagad. Now, isang prinsipyo na gusto kong matandaan natin, sa ating pananalangin, dapat nating buksan ang nilalaman ng ating puso sa Diyos at hindi isang isinaulong pananalangin lamang. Makikita nyo yan sa Pilipos 4:5 hanggang talatang 7. Mamaya babasahin natin yung talata kung ano yung sinasabi ko. Hindi pa pwedeng magsasaulo ka ng salita tapos bibigkasin mo sa Kanya. Hindi ganun. You have to go directly to what you need sa buhay mo at sabihin mo sa Kanya. Parang nag-uusap tayo. Form of communication. Mas gusto ng Panginoon yung ganung tema. At ang Diyos ay hindi rin interesado sa nilalaman in other words, mas interesado ang Panginoon, mas interesado ang Panginoon sa nilalaman ng ating puso kaysa sa mga sinasabi natin o mga ginagamit nating salita. True prayer then is in humility. It is not self-centered. Prayer is truth or truth-centered. It is mind-centered and not mouth-centered. Dapat we pray in humility. Paglapit sa Panginoon, paghingi, hingi ng gabay, patnubay sa mga gagawin natin. Madalas po kasi ang panalangin ay kinapalolooban ng tinatawag nating ang hirap sabihin, kinapaloloob. English na nga lang. Prayer, most of the times, are filled with petitions or requests. Pag sinabing prayer, it's a form of asking or petition. Ngayong umaga, meron 2 petitions po ako nakita doon sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Yung una ay petitions or kahilingan o pakiusap related to God and His glory. Yung pangalawa ay related sa atin at sa ating mga pangailangan. Simulan po natin, basahin natin ang Mateo 6, talatang 9. Yung pong unang salita doon, pansinin po natin. Di ba yung kwento, lumapit yung mga alagad. Panginoon, turuan niyo po kami kung papaano manalangin. Gusto ko makita niyo yung tema, no? Nakita kasi nila na nalangin ng Panginoon, pero hindi nila alam kung ano yung paraan ng pananalangin. At ito ring sistemang ito ay napansin na nila kay John the Baptist sa buhay ng mga alagad. But, hindi pa rin sila marunong manalangin. Para bang yung ibang kalagayan din natin nung dati, tayo bago pa lang mananampalataya, hindi rin tayo marunong manalangin. Siguro kung aamin kayo lahat, ganun yung ating sistema. Sinusulat pa natin yung panalangin natin pag nautusan tayong panalangin. Pero pag natuto na tayo, can go directly to God. At nasasabi natin kung ano yung ating nais na hilingin sa Kanya. So ito po yung sabi doon, pray then like this. Tagalog, ganito kayo manalangin. Para saan po yung talata na yan? Gusto ko makita ninyo, mapansin ninyo na yung katagang yan, yung praise na yan, ay pagbibigay ng instruction sa mga mananampalataya kung papaano manalangin. Now, kaya ko binabanggit yan, kasi itong verses na ito, from chapter 6, verses 9 to 13, ginamit na prayer sa panahon natin ngayon. Binasa nila yung talata. Binasa nila, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Parang, yun na yung prayer nila. Nagdasal ka na ba ng the Lord's Prayer? Parang memoryado yan lahat. Yung pamangkin kong iba, pag nakakausap ka, nagpe-pray sila sa lunch, memorize, automatic, mechanical. Magugulat ka na nga kabisado, walang mali. At ito ring bagay na ito ay pinakabisa rin sa karamihan sa mga naninirahan sa bayan natin. Itong Our Father who art in heaven. May mga insidente akong naalala nun. Alam ko, mali yung paggamit niya. At nabanggit ko na sa inyo ito. Nung kasagsagan ng paglindol ng, yung sa Baguio, anong pangalan ng lindol na yun, yung malakas? Hindi ko makakalimutan to kasi nag-abang ako nun sa balita. Hindi po yung Ruby. Ruby Tower kasi yon yung malapit sa school namin. Pero I'm sabihin, na 90s. Yun. Yung Hyatt Regency Hotel. Wala. Intensity 6 yata or 7 or 8, I'm sorry. Well, anyway. So, at that point, nakakita ko ng isang video, nasa Pangpang sila, malapit sa bukid, umuuga. Okay naman yung ginawa sana ng babae, lumuhod, kahit na umuuga na, at nagdasal. Kaso yung sinabi niya, parang hindi ako
payag. Ang sabi niya, bigyan niyo po kami ng kakanin sa araw-araw. Masasabi mo pa ba naman yung pagka umuuga na yung pakiramdam at parang magdidilema na yung sitwasyon, hindi ganun na magiging prayer mo, parang give us our daily bread. Kasi nga, minemorize yung prayer. Kaya lagi yun ang sinasabi. Pag may nangyayaring Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Pag may lalakarang makakatakot, yun din sinasabi, Our Father who art in heaven. Pagka merong isang bagay na papasukan ng trabaho dahil mag-a-apply siya, yun din ang kanyang ipapanala. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Memoryado eh. Hindi po ganun. So sa sema pa lang sa una pa lang ng kanyang kataga, may makikita na tayo doon. Ito ang paraan. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Ganito kayo manalangin. It is referring to, ibig sabihin, structure or turo na ang Panginoon ay nagsasabi sa kanila na ganito kayo manalangin. By the way, yung cross-reference natin dito is Luke chapter 11 verse 1. Sabi doon, basahin po natin. Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po niyo kaming manalangin, tulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, itong unang phrase ng verse na ito, which is, pray then, like this. Pagpapakita na nagbibigay ng model o style ang Panginoon. Tinuturo, ito yung paraan. Ito yung blueprint kung paano kayo manalangin. Hindi niya sinabing, ito yung sasabihin nyo. Wala kayong makikitang ganun salita sa kataga dito. Sabi niya, ito yung gawin nyo. At ganito kayo manalangin. Now, it is followed by the word, Ama namin. Ama namin. Yung namin, may kahulugan pa rin ito. Ano ibig sabihin nun? Tinutukoy yung mga mananampalataya, yung audience. Now, bakit namin yung ginamit? Kasi may mga panalangin na hindi para sa'yo. Pero pwede sa pamilya mo, sa mahal mo sa buhay. Kaya sakop lahat yan, Ama namin. Now, yung salita ng mga ama, pinarapan kami ni Pastor Vince, no? Talagang iniisa-isa yung salitang ama, it has to do with intimacy. Paglapit sa Panginoon, dapat kilala mo kung sino yung nilalapitan natin. At ito ay bilang respeto sa iyong dadasalan. Respeto kasi ama ang tawag. Hindi mo siya merong kumalat na relihiyon, niligyan ng pangalan yung ama. Ako kahit kailan hindi ko tinawag sa pangalan yung Perlito, hindi ko tinawag yung tatay ko ng Perlito. Ang tawag ko sa kanya ay tatay. Ibig sabihin, kilala ko siya, I am giving my respect and authority doon sa kanyang pagiging tatay sa akin. Kaya ama namin. Mabigat yung konsepto na ito. Manalangin kayo ng ganito. Una, ama namin, ibig sabihin, we have to live a life na ang ating kinikilalang bibigyan ng unang patnubay at pagbibigay ng ating pagbibigay ng pagpupugay ay sa dakilang Diyos sa ating Ama. Sa Kanya tayo, una, dapat yan ang unang lalabas sa bibig namin, our Father, or Father in Heaven, or Father God. Huwag niyo sasabihin kaagad, Holy Spirit, mali yun. Or Jesus Christ, mali yun. It should be addressed to the Father. Signs of respect, authority, at saka kasama na rin yung pagsunod natin. Pangalawa, gusto ko makita natin that God is the provider. Sabi po sa Luke chapter 12, verse 27, Luke chapter 12, verse 27, Lucas 12:27. Tignan nyo, ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho? Ni hindi man sila humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, si Haring Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi makakapagdamit ng kasing ganda ng sa kanila. Sino nagbigay ng damit sa mga lily sa field? Field na naman. Ang Diyos. Hindi ba ganda ng kulay? Ibig sabihin, kahit na gaano kayaman ang bawat sa atin, hindi natin mapapantayan yung ginagawa ng Ama. Sa bulaklak pa lang yun. How much more sa Kristiyano? Siyempre, mas grabe, mas bongga yung sa mga nanampalataya. Kaya pag sinabing Ama namin, meron ka ng konsepto doon, may paniniwala ka na yung hihilingin mo ay ibibigay kasi hindi mo pa hinihingi.
dapat alam mo na ang Diyos ang nagbibigay. Katulad nung halimbawa ko sa Lucas 12. Napansin niyo po yung talata doon sa bagay na yun. And then, it is followed by the word, hallowed be your name. Ano ba ibig sabihin nung sambahin, nawa ang ngalan mo? Of course, it has to do with His holiness. At ang ibig sabihin nun is be set apart, yung sacredness ng Panginoon, giving reverence to Him, kasi siya lang yung tinatawag nating banal. Isa sa mga pinag-aralan natin sa Fundamentals of Faith, yung attributes ng Panginoon. At isa sa kanyang attributes, yung kanyang holiness. Kaya pag sinabing sasambahin mo, kasi banal siya. Nasa kanya yung pinakamataas na klase ng kabanalan. Kaya pag kayo nagdadasal, yung adoration dapat manggaling din, magkaroon din ng laman yung inyong panalangin ng adoration sa Diyos. Ama namin, sambahin ka. Napapansin niyo po, pag meron tayong prayer, you always bear in mind na itinataas natin yung kanyang kalalagayan ng Panginoon. Kasi dapat na ginagawa natin yun. Kasi may turo eh. Sana kung wala, magkakamali tayo. Pero ito, tinuturo tayo. Paano manalangin? Ganito ang gagawin ninyo. So, sumunod yung kingdom come. Your kingdom come. Now, yung salitang kingdom, ano yung tinutukoy dito? Now, mind you, sa pag-aaral po ng Biblia, tinutukoy po rito yung 1,000 years, yung millennial year ni Christ. Luke chapter 4 verse 43. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila isinugo. Binabanggit yung kaharian ng Diyos. Pero anong koneksyon nito doon sa pananalangin? Dapat, kapag nananalangin kayo, meron din kayong tema sa isip na ibabahagi nyo yung panalangin sa mga hindi pa nakakalam sa paghaharing mangyayari ng Panginoon. Kasama pa rin yun. That God will reign sooner, malapit na. Darating ang Panginoon maghahari. Kaya yung sinasabi mong ang kaharian ay dumating, dapat sinasama mo yung iyong mga mahal sa buhay at yung mga naliligaw doon sa paghaharing gagawin ng Panginoon. Hindi ka dapat magiging makasarili na ikaw lang pupunta doon sa kaharian. Pag nananalangin kayo, sa isip natin, kasama sa tema ng inyong diwa, hindi lang ikaw, sabi ko nga sa inyo, ang panalangin is not only for ourselves but for others also. Kasama yun doon. So, ano yung instruction ng Panginoon kung paano mananalangin? Kasama ang pagliligtas, kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa. In other words, anticipating the hope of Christ's coming, that we are to pray for His return, the kingdom come. May kaklase ako dati extreme. Pinagtatalunan namin yung salitang kingdom. Hindi daw tayo kasali doon kasi sa Jew lang yun. Yung dispensationalist na sinasabi. Sa mga Hudyo lang yan, yung kingdom na yun, hindi tayo kasama dyan. Sabi ko, matulog ka na lang, di na ako makikipag-usap sa'yo. Mahirap kasi makapagtalo minsan kapag mayroong mga doktrina ng mga extreme. It's a good thing na tayo ay na-expose sa pagtuturo na exposition sa pangunguna po ni Pastor Vincent. Naiintindihan namin ngayon unti-unti kung ano itong mga bagay na to. Your will be done, ang iyong kalooban ay mangyari. Ito, obvious tong salitang ito. Sabi dun sa Tagalog, naway maghari ka sa amin at sundin nawa namin ang iyong kalooban tulad ng nasa langit. Dalawa kasi yan eh. May kalooban ng Diyos dito sa lupa, may kalooban din para sa langit. Pero kailangan natin sundin yung nandito para sa atin. Now, ano yung puntos ko dito? Meron ako nilagay na notice sa lesson ko po. Importante po na maintindihan natin yung ating panalangin na dapat, this should be in agreement with God. In other words, when we pray, yung sinasabi ng Biblia, yung katuruan ng Biblia, dapat nag-meet doon sa gusto mong mangyari. Now, ano ibig sabihin? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Yun ang tanong. Siya ba kalooban ng Diyos para sa akin? Ito bang pagkain ito, kalooban para sa akin? Ito bang damit? Maraming ganun. Saan ba ako magtatrabaho? Dito bang kalooban ng Diyos sa akin? Kapag ang iyong pagkilos
ay hindi nakalink doon sa kalooban ng Diyos, magkakaproblema po tayo. Now, ano ibig sabihin? Magtatrabaho ka sa ibang bansa. Kalooban ba ng Diyos na magtrabaho ka sa ibang bansa? Ano yung unang pangunahin na iyong titignan? Meron ako kaibigan na si Dr. Florendo nung dati. Binigyan sila ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa, although nagagamit sila dito. Ang sabi niya, narinig ko sa bibig niya, doon ba sa pupuntahan ko, merong church? Doon ba sa pupuntahan ko, meron kaming makikitang wicked fellowship and also learn the Word of God? Doon sa tema na yon, tama yung condition na hinihiling ng tao. Kasi yun ang unang premise niya eh. Doon ba sa pupuntahan ko, nandun ang kalooban ng Diyos? Kasi ano ba ang kalooban ng Diyos? Matanong ko nga kayo. Una, kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao sana ay maligtas. Pangalawa, kalooban ng Diyos na tayo ay lumago. At ikatlo, kalooban ng Diyos na tayo ay sumunod. Doon sa tatlong link na yon, dapat nandoon yung focus nyo. Ito bang bibiling kong ito ay makakapagligtas ba ng kalooban? Kasi yung unang kalooban eh. Dapat may connection sa kaligtasan eh. Nagkaroon tayo ng level 2 na lugar dito. Marami sigurong kailangan tayong kausapin sa Mayfield at meron na tayong isang nakausap. Nandito na. Di ko alam kung sino susunod na mong kakausapin. Anyway, maaring ito yung kalooban ng Panginoon dahil nananalangin tayo ng isang lugar ulit na pagdadausan ng ating pagtitipon. Ibig sabihin, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi lang yung kalooban mo ang susundin. Hindi pa pwede yun. It should be God's will. Kalooban mo, sundin nawa ang kalooban mo. Yung nature kasi ng tao minsan, although nagpe-pray, pero yung kalooban niya ang gustong masunod eh. Diba? Saliwa doon sa gusto ng Diyos. Yung petition niya, yung kahilingan niya, pwedeng maganda. Napag-aralan niyo na ba yun, yung between petitions and requests? There are petitions na okay kay God, pero yung request ay hindi. Meron namang request okay kay God, pero yung petition ay hindi. May mga ganong instances sa Old Testament sa panahon na yon. Kalooban mo na sana lahat ng tao maligtas. Pero sa Diyos, it depends kung sino yung mga tinawag, pinili ng Panginoon para magkaroon ng kabahagi doon sa kanyang pagliligtas na gagawin. But on the other hand, kaya nga hindi sure yun eh. Kalooban sana ng Diyos na sana lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi talaga lahat ay maliligtas. Merong mga tatanggi sa kaligtasang ibibigay ng Panginoon. Now, in God's Word, kung susunod tayo and His gracious plan, prayer should be an essential thing to a proper working of yourself, of your mind, kung ano man ang inyong balak in accordance to your will or divine will ng Panginoon. Dapat hindi siya nagtatali. Iba yung human will, iba yung God's will. Tatlo yan. Human will, God's will, Satan's will. Prayer should be up to sinasabi nating kalooban ng Panginoon. Doon dapat nag-link yung ating mga kahilingan. So, kahilingan, yung talatang 9 hanggang 10, petition yan na may koneksyon kung paano bibigyan ng kaluguran ang Panginoon, pupuri ang Diyos. Ama namin, sambahin ang ngalan mo, sundin namin ang kalooban mo. Puro yan sa Panginoon. Kalooban niya yan. Kung meron kayong kahilingan, dapat nakalink doon sa kahilingan ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan natin yung sa sarili natin ngayon. Kasi meron din naman kalooban tayo o meron tayong kahilingan at kalooban. Kahilingan na gusto natin makita sa buhay natin. Petitions that are related to man and his need. Let's start with verse 11. Give us this day our daily bread. Pag humihingi tayo ng kailangan natin sa Diyos, itong statement na ito, dapat inaalala rin natin yung mga ibinigay niya noon. Pasalamatan nyo na yon. Kasi ibinigay niya na yun noon, ibig sabihin, naniniwala kayo na magkakaroon pa rin siya ng mga ibibigay sa atin sa kasalukuyan. So, pag sinanong natin, ano ba yung give us this day our daily bread? It is a petition. Anong klaseng statement ito? Petition for what? Siyempre, yung tinatawag nating necessity. And ano yung nire-recognize natin bilang tao? Mga kapatid, itong give us our daily bread.
dapat sa isip nyo, alam nyo na siya yung provider. Dapat alam nyo siya ang provider. God is the only provider. At pangalawa, nakadepende kayo sa Kanya. Kung kilala mo siya na siya provider, nakadepende ka rin sa Kanya. The Lord wants us to ask Him for our needs because He wants to supply to our needs. Noon pa, gusto niyang ibigay yun. Kaya lang ang tao kung ano nung pinagagawa. Nahihirapan tuloy ang tao sa kahanap ng kung anong kanyang hahanapin sa buhay. Minsan di makita. Kasi kung saan naghahanap. Lumiliko sa kaliwa, lumiliko sa kanan, umaatras. Minsan musulong. Hindi niya maasyam kung ano ang kanyang gagawin sa buhay. At kasunod nun, pag na-recognize mo na siya yung provider at siya yung magbibigay ng pangangailangan mo and you're totally depending on Him sa lahat ng needs mo, yung susunod na praise dito is forgive our debts. Ano sa Tagalog yon? Sabi po sa Tagalog, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Yung kasing salitang debt sa pag-aaral, lagi yung tumutukoy sa kasalanan. Tagalog kasi ng debt, utang. So pag may utang kayo, may kasalanan kayo. Ganun ba yun? Ayun, utang sa Diyos. Buti, salamat Pastor Ekin, clarify mo. Baka mamaya, yung iba sa atin, may utang na. Ibig sabihin, wala ako sa kalooban. Pero, tingnan nyo, kung minsan tinitignan ko rin, no, yung anggulong ganun, pagka ang isang tao ay nagigipit at nangungutang, baka nga malayo sa kalooban na sinasabi ng Panginoon. Kaya yung isang kaibigan ko, kapag manghihiram ka ng pera sa kanya, hindi kanya pautangin. Bibigay lang yung pera. Hindi niya nababayaran. Parang tulong ang ginagawa niya. Alam niya kasi na nangangailangan yung tao. Kaya yung tao nangutang, hindi na bumabalik. Nahihiya. Kasi binibigay eh. Ibig sabihin, pagtuturo din yun, para yung tao talaga ay hindi ko kasi alam kung ano yung kabuuan, kung bakit nangungutang ang tao. Maaring may pangangailangan, maaring gipit. Depende kasi sa sitwasyon eh. Pero kahit kailan, wala akong nakita na talata ng mananampalataya ay kailangan dumaan sa ganitong klase ng kalagayan. Meron ako nasilip. Ang sabi ni Haring David, hindi ko nakita ang aking mga anak kailanman ay namalimos. Pamanghingi ng tinapay. Kung we are totally dependent on God, dapat ganun yung mangyayari talaga sa buhay na. And hindi ko sinasabing dapat laging masarap yung tinapay mo. Hindi yun. And part of it is being content dun sa situations na nangyayari sa atin. But ano tong punto na ito? Dito nagtuturo ngayon ng confession. So yung instruction ng parents, adoration, tas meron namang confession. Kung naalala niyo yung CATS, yung salitang pusa, di ba? CATS, confession, adoration. Ano yung T? Thanksgiving. Tapos yung S, supplication. Madaling tandaan kung i-recap natin. No? Kompleto yung the Lord's Prayer na yun, tinulong sa atin ng Panginoon. 1 John 1:9 says, if we confess our sin, or subalit, kung ipinapahayag natin, kailangan kasi ipapahayag, mga kapatid. Kung meron kayong kasalanan, pahayag nyo. Huwag nyo sabihin, Lord, nagkasala ako kanina, patawad. Ano yun? Paano patatawarin? Hindi mo sinabi kung ano yung kasalanan mo. If we confess, we have to cite our sins to God. Pero ang sagot naman doon, He is faithful. Ang Diyos ay tapat na tayo ay lilinisin at patatawarin sa ating mga kalikuan at mga kasalanan. Ibig sabihin, confessing our sins is part ng pananalangin. Confession is a prayer. It's part of petition. Humihingi ka ng tawad sa Diyos dahil meron kang nagawang kasalanan. Kaya lang, ito yung kaya lang, napakahirap humingi ng tawad sa Diyos ang mga mananampalataya. Nahihirapan sila. Lalo na yung hindi alam yung paraan ng panalangin. Bakit? Unang-una, nakapaloob kasi sa katawan natin yung pride. Pangalawa, tayo ay, gamitin ko na ito, ini-injectionan ni Satanas ng mga guilt, ng mga bitterness. Paliliwanag ko yan mamaya dun sa susunod na salita.
Bakit ko binanggit yan? Ang sabi sa Proverbs 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ulitin ko po. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ito kasi yung sinasabi ko. Minsan yung mga tao, ba't niya tinitingnan yun? Yung mga tao ay hindi humingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Natatakot sila. Nilalabanan nila yun. Pinagtatanggol nila. Wala akong kasalanan. Mas tama ako. Ang sabi dun sa talata, hindi napapabuti ang mga nagkukubli ng kanyang sala. Ngunit, kinakahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi sa kanyang kasalanan. And then it follows, magkasunod kasi ito, do not lead us into temptation. May direct hint yung word na forgive our debts and then yung ilayo mo kami sa tukso. Sa English kasi parang, ano ba to? Bakit do not lead us into a temptation? Tayo ba ililid ni God sa temptation? Anong ibig sabihin ng talatang ito? But deliver us from evil. Of course, ganito po ang pagkakalimbag ng salitang tinatawag nating temptation. Baka kasi naguguluhan yung mga tao. Ayusin po natin. Unang-una, sabi sa James 1:13, verse 14. Basahin ko muna po yung talata doon. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman siya tinutukso o hindi niya tinutukso ang kahit na sino. Hindi siya nanunukso, hindi siya magbibigay ng panunukso at hindi magmumula sa kanya ang tukso. Now, ano yung punto natin dito? Yung po salitang temptation dito, although sana hindi ko babanggitin, pero kailangang banggitin, Brother Manny. Paraismos, sa Greek, paraismos. Now, anong connection nito? Pagka yung po mga salitang Grego, merong asmos, nadadagdag yung asmos, nalalaman kaagad namin na nag-aaral na ito ay proseso. It's a process. Now, ano ibig sabihin nun? Yung pagsubok, napakahirap nun. Kasi dadalhin ka niyan sa tukso, yung proseso. Yung tukso kasi hindi mapipigil. Yun nga sinasabi ko, ni-injection yung katawan natin. Andyan yung mga pagsubok, pero madalas, bumibigay kasi napakahina ng tao. Hirap na hirap tayong mga mananampalataya pagdating sa tukso kasi nga nagsasama yung si Satanas at saka yung kalooban ng laman. Kaya ang panalangin dito kailangan maging matatag. Yung proseso na para mapunta ka sa tukso ay dapat hindi mapunta. Panginoon, salamat po sa mga pagsubok na ito na ibinibigay mo sa akin. At ang sabi doon, huwag mo kaming hayaan. Talagang nananalangin. Alam ko, Panginoon, na natukso na ako dati at bumagsak ko. Sana wag nang maulit-uli. Tulungan mo ako ngayon. Ayoko. Ganun yung konsepto ng pananalangin. Mapapansin niyo yung mga panalangin niyo dati kumpara sa panalangin ngayon, malaking pagkakaiba. Me personally, iba yung panalangin ko noon. Kulang-kulang, hindi ko nga maintindihan. Ngayon na mas maraming nakikita ko sa salita ng Diyos, mas nauunawaan ko yung tema ng pananalangin, na kapag dumaranas ka pala ng pagsubok, maghanda-handa ka dahil susunod sa likodoktong yung tukso. Pero, nagbigay na ng warning ang Diyos, hindi manggagaling sa Kanya ang tukso, at hindi ka bibigyan ng Diyos ng panunukso, ni hindi ka man tutuksuhin. Ang gagawa nun, yung walang magawa, yung kaaway. See? It is very important. Dapat naiintindihan natin na yung puso ng isang tao dapat ay hindi nagkakaroon ng desire para magkasala. And the direct implication of this, mas marami kang alam na salita ng Diyos, mas magiging mabungay yung panalangin mo. Kapag ang buhay mo ay nakabase, based on God's word, your prayer will be delivered properly and correctly. And the reason why you cannot pray correct is because walang laman yung isip natin ng salita ng Diyos, kung ano-ano yung nasa utak natin. But if we live in truth, if we base our life with truth, if we make decision based on the Bible, kasunod yung panalangin, magiging tama yung panalangin natin, mauunawaan natin. Ito pala yung kalooban ng Panginoon, ito pala yung dapat kong ginagawa, dapat malampasan ko yung prosesong ito na madadala ako sa tukso. Kaya ganun yung kayang dinidiin ng Panginoon. Kaya ito pag minimemorize, tas hindi naiintindihan, sayang yung kanilang ginagawa. Memorize pero wala pong pupuntahan yun.
In other words, paano tayo mag-handle ng trial? Kasi doon to dinadala eh. How are we going to handle and deal with trials in the middle of these situations? Ibig sabihin, when we begin to feel the temptation coming, kapag nandiyan na yung tukso, at nandiyan na tayo sa pagsubok, ano ba yung mga pagsubok? Bigyan natin na halimbawa. Ako, sa totoo lang, kung maaari, request ko sa Panginoon, Lord, wag mo po akong bigyan ng, ang tawag ko is suffering. Nahihirapan talaga ako doon. Ayoko nang namamatayan ng mahal sa buhay. Ayoko nang nawawalan ng ganito o nagkakasakit si ganyan. Ayoko nababalitaan na may nangyaring ganon, nawala ng trabaho, ang pamilya nag-away. Yan yung mga pagsubok na binabanggit natin. Hindi nagkakaunawaan yung anak sa yung mga magulang. May problema siya sa church. May problema sa emotion. May problema. Naalala ko sa church, nag-uusap kami ni Sister Karen. Meron daw tema doon, love others. Yun daw ang kanilang tema. Tapos, nakasalubong siya, nakataas yung kilid. Nag-iba ka lang ng church. Iba. Parang hindi totoo yung love others. Pagsubok yun, Sister Karen. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagsubok? Time to grow. Pag pinasahan mo yan, that is your time to grow. Opportunity mo yun. Kailangan makuha mo para ikaw ay lumago. Pag hindi mo pinasahan yun, of course, disiplina ang bibigay sa'yo ng Diyos. But once you pass the test, testing tawag niba, the exam, the trials, you grow. Nag-grown up ka, nag-level up ka. Amen. So, hindi ko sana babanggitin, nakikita kita. God's desire is rather to submit to God. Love to others, tapos ang sama ng tsura. Now, remember this. Our desire should be what? Submitting to God. Yun yung ating pagnanais sana. Ngayon, yung huling praise po doon sa, honestly, sasabihin ko sa inyo, wala po yan sa original manuscript. Yung huling talata, basahin natin. At wag mo kaming hayaang matusong diligtas mo kami. Tapos dinagdag yung sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kawalhatian magpakailanman. Amen. Wala po yan sa original na talata na Griego. Pero, mas payag ako na nandiyan yan. Kasi wala namang prayer na iiwanan ka sa negative. Alam ko sa prayer, may doxology talaga, may benediction sa dulo. Kaya ako payag na dapat nandiyan yung praise na yan. For thine is the kingdom and forever. Amen. Dapat nandoon yun. Although sa original nga po ay wala. Hindi ko alam, meron ba nagpe-pray sa inyo na binitin? Parang negative tapos wala yung pasasalamat. Diba? Prayer kasi ito eh. Kaya dapat nandoon yung mga katagang. Kaya lang, hindi ko naman maipipilit dahil siyempre limitado din yung research na ginagawa namin. Pero majority ng mga scholars, hindi nakalagay yung last verse. So yung recap po natin, ang prayer ay mayroong thanksgiving, may confession, may supplication, at saka may adorations. I would rather use cats, no? Confession. Hindi ka makakalapit sa Diyos kung marumi ka. Kailangan malinis ka muna. Hingi ka ng tawad sa Panginoon. And then, adore Him. Bigay mo lahat ng tema, ng konsepto ng adoration sa Panginoon. Pagkatapos, you have to give thanks to God. Pasalamatan mo siya. Yung pasasalamat, pwede ka nang abutin ng 1 oras dyan kung tutusin. Kung talaga magsiseryoso ka sa panalangin. Sa Thanksgiving pa lang, abutin ka na napakatagal sa prayer mo. Lord, salamat po kasi kanina, naliligo ako, hindi ako nadula sa sabon. Panginoon, nagluluto ako, hindi pumutok yung LPG. Panginoon, marami ka nang dapat ipasalamat. Hindi ko lang siguro napapansin. Lord, salamat, meron kaming almusal ngayon. Salamat, meron. Di ba? Eh, yung iba, pagkagising, remote ng TV ang kukuhan. Hindi magpapasalamat sa Diyos pag nakarinig ng mga balita na tulad ngayon, no, papunta na sa Syria yung mga suna at nag-warning na sila, World War III na daw. Iba magiging pakiramdam mo eh. Parang matatakot ka dahil ano itong mga taong to, imbis na nagdadasal kung ano-ano ang mga pinagagawa nila sa kanilang buhay. Mahibigat kasi no, nadadamay yung isip mo sa sitwasyon na dapat na hindi ka naman
karamay-damay dun sa mga bagay na yon. Ang pakialamdam natin, dapat, ang pakialam natin ay yung pakikitungo natin sa presensya ng Panginoon sa umaga pa lang, doon sa pagising natin. Ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, bibigyan ko kayo ng tulong. Meron pong nakitang mga 10 motibo na dapat nating gamitin sa pananalangin. Dapat ito yung motibo natin kapag tayo ay nananalangin. Number 1, dapat we have a desire to glorify God or to give Lord's glory. Sa panalangin natin, dapat meron kang desire na ang Panginoon ay bibigyan mo ng pagpupuri. Should be part of the prayer, the Lord's glory. And also a desire for fellowshipping with God. Prayer should be also bounded with desires that you need to fellowship with God. And also a desire for your needs to be met. Of course, hindi lang para sa atin, kasama rin yung others, yun naman. For others also. Our desire should be yung needs natin that we could meet sa prayer natin. Pero ganun din, kung hindi binigay ng Panginoon, no deal, no big deal. Thank you rin, Lord. Baka hindi niya kalooban. Meron kasi pag hindi na-meet yung hinihingi niya, sama ng loob, nagtatampo sa Panginoon. Walang ganun. Hindi, mas marunong ang Diyos kaysa sa atin. Kaya pag hindi mo siya nakuha, pasalamat ka at hindi napunta sa iyo yun. Kung yun na napunta sa iyo, baka magkaroon ka ng problema. Desire for wisdom is another thing. Praying for wisdom is another thing na dapat motibo ng ating prayer. Also, desire to be delivered from trouble. Ito yung sinasabi ko kanina. Medyo nandoon yung struggle ko doon sa aking buhay, yung mga ganong klase. May tanong si Pastor Bin sa amin, ano yung mga weakness naming mga pastor? Kasama doon sa discipleship lab namin. So, doon sa listahan niya, nilagay ko nan, kasi wala doon. Ibang angulo yung weakness na pinaliwanag ko naman sa kanya doon sa usapan namin. Nakalagay doon na women, nakalagay doon, mga weakness ng mga pastor. Hindi ko. Meron daw kasing isang pastor na nagtuturo, yung babaeng nasa harap. Pag pumipikit, may nakasulat doon sa mata na I love you. Na, pag nakadilat, hindi. Pag sinadya, hindi raw alam ng pastor kung anong gagawin ng mga panahon na yun. Anyway, that's part of being trained sa TEA po, yung discipleship lab. And I appreciate yung discipleship lab kasi personal dealing to ng personal life na. Wala kasi ito nung dati. Kanila puro lecture. Right now, meron ng part ng pakitungo sa, kumbaga tinatawag yung ISG, pang iron sharpen iron namin counseling. Kami lang talaga yung nag-uusap-usap doon. But then, first and foremost, kailangan meron tayong desire na matulungan tayo doon sa kakaroon natin ng kahirapan sa buhay, may deliver tayo sa tamang proseso sa panalangin natin. Also, we should have a desire to be relieved from fear and worry. Mas nandito yung yung weakness ko. I have to admit sa bagay na yan. A desire to offer thanks even for the past blessings sa prayer natin. Pag nag-pray kayo, Lord, salamat dun sa abundance na ibinigay nyo sa amin noon at salamat sa mga ibibigay nyo pa sa mga darating sa buhay namin. Desire to be freed from guilt of sin. Kasama yon. Desire for the salvation of the lost. At a desire for spiritual growth. This is my desire in prayer na sana each one of you will grow spiritually sa pag-aaral. Lahat sana ng Life-Field members ay magkasama-sama tayo sa paglago sa pananampalataya. Hindi paglago sa edad, hindi paglago sa kung saang sitwasyon, kundi paglago sa spiritual na pamumuhay. Paano ba yung si Sister Hope kasama namin kahapon yung mga bata doon sa labas, pero yung mga isip bata dito sa loob. Meron kasing nagsabi sa amin na hindi pwede gumamit nito, hindi pwede gumamit doon. And then we go back to doon sa admin, nakipag-usap si Brother Man, natakot eh. Ganun po ba? Sige po, pwede po.
Ibang klase si Brother Manny rito. Natakot sa kanya eh. Pinayagan kami. Anyway, i-announce ko na siguro. For public consumption, guys, walang bayad yung labas for public consumption. Ang sabi lang sa amin, first come, first serve. Kung mauna tayo gagamit ng table sa kanong mga upuan. Anyway, let me continue. So those are the desires na dapat kasama sa prayer natin. Alalahanin yung 10 yun. Ulitin ko. Lord's glory, fellowship with God, needs to be met. Wisdom, deliverance from trouble, from fear and worry, offering our thanksgiving to God, not only for the present but past blessing kasama rin, and then to be freed from a guilt of sin, salvation of others or the lost, and spiritual growth for the believers. Inisip ko sana gawa ko ng bookmark, ilalagay ko ito eh, pero pag-pray niya nga, nagawin ko. Para bigay natin sa bawat isa, napakaganda nitong mga tema na ito. Anyway, tuloy ko po yung ating pag-usap. So, and the more you know about God, the richer and fuller, the more the meaningful your prayer will become. So, to pray properly, we must allow the scripture to run in our lives. Hindi tayo makakapag-pray ng tama. Hindi nga natin na maintindihan itong Our Father who art in heaven kung hindi natin pinag-aralan. Ngayon, alam natin to, meron tayong panlaban sa buhay natin. And it's time for us to grow sa mga bagay nito. So, prayer deals with life. Sabi ko nga kanina, oxygen yan ng buhay natin. Pag hindi kayo nanalangin, kawawa kayo. Walang ibang pinakakawawang tao sa daigdig kundi yung taong hindi marunong manalangin ng tama. Sayang yung pananalangin mo, biro mo, nakaluhod ka ng pagkatagal-tagal na luhod, pagkatapos kung ano-ano mga sinasabi mo, hindi pala naririnig ng Diyos. Useless yung sistema ng buhay. Hindi napupunta sa tama yung diwa ng pananalig. Ang tinikingnan pala ng Diyos, basahin ko na yung talata. Pilipos 4, talatang 6 hanggang 7. Huwag niyo po itong kalimutan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa mga anumang bagay at sa halip ay hingin ninyo sa ating Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan. So may premise, huwag tayong mababalisa tungkol sa mga anumang bagay at sa halip ay hingin ninyo sa ating Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan sa pamamagitan ng inyong mga pananalangin, anong kasama? Na may pasasalamat. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso, pag-iisip sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Isa pang talata, pray without ceasing. Yan ang napakahalagang tema. Kung ano yung pinag-usapan natin ngayon, nakapaloob doon sa pray without ceasing. Huwag kayong titigil sa kapananalangin. Kasi gusto ng Diyos na tayo nakikipag-usap sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tumatambay tayo na hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Mas binibigyan ng Diyos ng oras yung mga tumatawag sa Kanya at nakikinig sa Kanya at nananalangin sa Kanya at humihingi sa Kanya. Ayaw ng Diyos yung mga hindi nagsasalita. Tanungin natin yung sarili natin. Mula na nakaraang linggo, ilang beses kayo nakipag-usap sa Panginoon? Maliit na pusa, katiting, maliit na aso, kapiraso. Gaano karaming oras ang inyong ibinigay sa panalangin, sa pag-uukol sa panalangin? Tandaan natin, ang panalangin ay hangin, sabi natin kanina. Pag hindi nyo ginamit yan, mamamatay kagad tayo. Spiritually speaking, we will be decayed because hindi natin ginagamit yung prayer. Anong kaugnayan ng prayer sa believer? Ang dami, malaki. Ang daming relasyon ng panalangin sa buhay. Kumbaga, ito yung link para ang isang Kristiyano mag-grow. Ito rin yung link para ang isang Kristiyano matuto ng kanyang pakitungo sa Panginoon. Magkaroon siya ng tamang direction sa buhay. Magkaroon siya ng tamang pananaw kung sino yung kanyang sinasamba, kung sino yung kanyang pinaniniwalaan at pinananaligan. Mahirap ba kausapin ng Diyos? Malayo ba ang Diyos? Kahit anong oras, pwede siyang makausap. Nakadepende ngayon sa atin kung nais natin siyang kausapin. And the challenge to us right now, sa umagang ito, prayer has a relationship with Christians. Napakalaki ng relasyon ng panalangin sa isang mananampalataya. Ang buhay natin nakatuon sa kalagahan ng salita ng Diyos na kung saan natutunan natin
kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang obra-maestang pananalangin sa bawat isa sa atin. Binigay sa alagad noon, at tayo naging alagad din, dapat lang na ito'y ating ipamuhay. Manalangin po tayo. Maraming salamat ngayon umaga sa iyo, aming Ama. Sambahin po ang iyong pangalan. Hallowed be your name, Lord. Your kingdom come, your will be done. And continue to give us as abundantly what you have given us in the past, Lord. At salamat din, Panginoon, sa mga tulong na ginagawa niyo sa amin. Sa lahat ng kalikuan namin, panghihina namin, mga bagay na hindi kami nakalugod sa iyo, Panginoon. Tinulungan niyo pa rin kami upang makaahon. Tinulungan niyo pa rin kami na matutunan na maghandog sa iyo ng paghingi ng tawad. At kami iyong pinatawad, Panginoon, minahal at inibig. At maraming salamat din, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng mga pangako na hindi mapapantayan, Panginoon, sapagkat ito yung tinutupad sa buhay ng bawat sa amin. At sa umagang ito, sa pagkaalam namin sa diwa at kahalagahan ng panalangin, nawa, O Diyos, ito po ang aming dulog sa iyo na ang buhay ng bawat sa amin ay maging makabuluhan. Lagi kaming manalangin, lagi kaming tumawag sa iyo. Palagian po namin gamiting bahagi ng buhay namin ang pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Saan man kami naroon, kami man po ay nasa pagtatrabaho, sa pagmamaneho, sa pagsakay, Panginoon, sa mga sasakyan, pakipag-usap sa mga taong aming kakasama, Panginoon. Tulungan niyo kami na magkaroon kami ng tamang paghawak po ng mga sitwasyon na inyong pinagkakalob sa amin. And God, we pray na matutunan namin mag-submit sa iyo sa tulong na iyong ginagawa sa amin, Panginoon. Pangangailangan ng bawat isa sa aming mga kondisyon. At maraming salamat din, Panginoon, sapagkat ang panalangin nga po ang magiging daan upang ang iyong biyaya ay lagi naming makakamit, Panginoon. Sa iyong biyaya rin at sa iyong kaluwalhatian ang pagbibigay namin, Panginoon, ng pagpapasalamat at papuri sa umagang ito. For yours is the kingdom and the glory and be given forever. In Jesus' name we pray and we give thanks. Amen.